Kabanata 371. Ewan ko sa iba. Ngunit ang Phoenix Regiment ay tiyak na lalaban para sa isang bahagi ng mga ari-arian ng pamilya Whittaker. To be honest with you, nakakuha na ako ng 2 real estate agencies ng ang pamilyang Whittaker. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Phoenix. Phoenix, ito ay kalokohan. Nang marinig iyon, galit na hinampes ni Zacarias ang mesa. Puno ng puot ang kanyang tingin. Bakit? Gusto mo bang makipag-away? Si Phoenix ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Sa sandaling ito, handa na silang dalawa na maglabas ng kanilang mga armas. Lahat ng iba pang marshal. Masusing nanood ang mga pamilya ng sining at walang sinabi. Sige, tama na, bago pa man sumiklab ang away. Tumayo si Locke at sinubukang pagaanan ang sitwasyon. Base sa rule. Ano? Tama ang sabi ni Phoenix. Gayunpaman, ito ay isang espesyal na kaso sa pagitan ng pamilyang Whittaker at ng pamilyang Jantz. Bakit hindi kayong dalawa gumawa ng kompromiso? Bakit hindi ibigay ng pamilya Jantz ang kalahati ng Whittaker? Ari-arian ng pamilya. Iyan ang makakalutas sa lahat. Imposible yan. Agad na pinabulaanan ni Zachariah. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. I swear babayaran kita kung pinipilit mong makakuha ng bahagi. Siya ay lampas sa galit. Hindi niya ibibigay ang isang pag-aari ng pamilya Whittaker. Pagkatapos ng lahat, siya, kailangan pa rin ng pera para makabili ng mga herbs na kailangan para sa Crescent Sect. Ang pagiging tagapamayapo tuwing may salungatan sa loob ng alyansa. Si Locke ay nahuli sa isang bato at mahirap na lugar nang makita niya kung paano tumanggi si Zacarias na sumuko. Tila sa kanya ay hindi maaaring makipag-away. Iniiwasan sa pagkakataong ito. Sumunod tayo sa mga lumang rules kung ganoon. Maglalaban tayo sa arena. Noon lang, biglang tumimbang si Bane, na kanina pa nanahimik. Pagkasabi nun, tumayo at umalis sa eksena. Oo naman, magkita tayo sa arena pagkatapos ng 3 araw. Ang mungkahi ni Bane ay eksakto ang nais ni Zachariah. Umalis din bigla ang huli pagkasabi niya. Piraso, arena naman. Sa tingin mo matatakot ako. Si Phoenix ay hindi nagpakita ng senyales ng pagiging intimidated at with a harumph. She left too. Sa huli, si Locke na lang ang natira. Nagpakawala siya ng walang magawang buntong hininga at kumaway sa mga tao. Lahat tama. Na-dismiss na ang conference. Ang Warriors Alliance Conference ay tumagal lamang ng wala pang 10 minuto at natapos sa isang tense. Kahit na maraming pamilya ng martial arts ang hindi nasisiyahan sa kinalabasan. Batid nila ang kanilang lakas. With that, wala silang choice kundi tumahimik. Makalipas ang 2 araw, sa bahay ni Lisbeth, umupo si Jared sa hapagkainan. Kung saan naghanda si Lisbeth ng isang mesa na puno ng mga pinggan. Sa nakalipas na 2 araw, hindi pinayagan ni Lisbeth na lumabas si Jared dahil nag-aalala siyang baka dumating ang pamilya Jantz para sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pagkalito, ang pamilya Jantz ay hindi kumilos. Sa katunayan, tila nakalimutan na nila, tungkol kay Jared. Nang matapos si Lisbeth sa paghahanda ng pagkain at uupo na sana para kumain. Tumunog ang doorbell. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil doon. Agad siyang nabalot ng takot nang maisip niya ang pamilya Jantz. Hayaan mong kunin ko. Nang mapansin ang matigas na ekspresyon ni Lisbeth. Tumayo si Jared at lalakad na sana papunta sa pinto. Gayunpaman, pinigilan siya ni Lisbeth at sinabihan siyang maupo bago siya maingat na tumungo sa pintuan. Umupo, kukunin ko. Pagbukas niya ng pinto ay natigilan siya sa tanawing sumalubong sa kanya. Josephine, bakit ang mga nandito ka sa Summerbank? Nakatayo sa labas si Josephine na may hawak na mga prutas. Nag-alala ako kay Jared. Kaya pumunta ako. Napangiti ng mahina si Josephine. Josephine, nang marinig ang kanyang boses, tuwang-tuwang tumakbo si Jared sa pinto. Labis siyang naantig nang makita siya. Jared. Tumalon si Josephine sa mga bisig ni Jared. Sa loob ng ilang araw na ito, nag-aalala si Josephine na may sakit siya sa Horrington. Pagkatapos ng lahat,
Summerbank ay hindi kasing ligtas ni Harrington. Nang makita ang matalik na pagkilos ni Jared at Josephine, napaatras si Lisbeth, biglang hindi sigurado kung ano ang gawin. Mabango. Nagluto ba si Lisbeth? Napatitig si Josephine sa mesang puno ng pinggan. Oo, magaling siyang magluto. 2 araw na akong kumakain ng ulam niya. Tumango si Jared. Nang marinig iyon, nabalisa si Lisbeth at agad na ipinaliwanag kay Josephine. Josephine, I was just nag-aalala na baka susundan ng pamilya dyan si Jared. Kaya hiniling ko sa kanya na manatili sa aking lugar. Siya ay naging natutulog sa sofa. Nang mapansin ang kaba ni Lisbeth, ngumiti si Josephine sa kaibigan. Lisbeth, hindi na kailangan. Ipaliwanag mo sa akin ang iyong sarili. May tiwala ako sa inyo. Naiwang napahiya si Lisbeth sa sinabi ni Josephine. Pumunta ka dito mag-isa. Hindi ba delikado? Tanong ni Jared kay Josephine. Pinapunta ako dito ni Tommy. Nagpunta siya para ay parada ang kanyang sasakyan at dapat ay nandito na kaagad. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, pumasok si Tommy. Ginoo, Chance. Mapagpakumbaba na bati ni Tommy kay Jared matapos siyang makita. Paano na? Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Jared. Maayos na ang pakiramdam ko. Sa katunayan, mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa dati. Tumawa si Tommy. Halika na, sabay na tayong kumain. Mas marami pa akong naluto ngayon. Inanyayahan ni Lisbeth sina Josephine at Tommy sa mesa. Pagkatapos kumain ay umalis na ang 2 babae sa pamimili. Ito ay ang kanilang paboritong bagay na gawin. Pagkatapos ng lahat, samantala, dinala ni Jared si Tommy sa Phoenix Regiment. Naisip niya na dapat niyang ipakilala ang huli kay Phoenix dahil pareho silang subordinate niya. Panginoon, ibig mo bang sabihin na ang Phoenix Regiment ay kabilang din sa Dragon Sect? On their way there, gulat na tanong ni Tommy kay Jared. Tama iyan. Nakilala agad ni Phoenix ang Dragon Ring ko. Madiin na tumango si Jared. Hindi ko akalain na isa sa atin ang pinakamalaking gang sa Summerbank. Sa pamamagitan nito, wala kang dapat ikatakot. Summerbank. Si Tommy ay parehong nagulat at napanganga. Sa Phoenix Regiment, personal na dumating si Phoenix para salubungin si Jared. Natigilan siya sandali nang makita si Tommy sa tabi ni Jared. Gayunpaman, agad niyang naalala, sarili at nakangiting tumango kay Tommy. Natigilan din si Tommy nang makita ang ngiti ni Phoenix. Hello, ako si Phoenix. Inabot ni Phoenix ang kamay niya para makipagkamay. Pulang-pula ang mukha ni Tommy habang kinakabahang kinamayan si Phoenix. Ako si Tommy. Ginoo. Lewis. Nakikita ko na kasing galing mo ang sinasabi ng mga sabi-sabi. Bilang hari sa ilalim ng lupa ng Harrington. Ang iyong. Nauuna sa iyo ang reputasyon. Sinimulang purihin ni Phoenix si Tommy. Salamat sa mga papuri. Kahit na si Tommy ay isang mahusay na elite. Namutla siya kumpara sa Phoenix sa mga tuntunin ng lakas at impluwensya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-chat. Inimbitahan ni Phoenix sina Jared at Tommy sa isang secret room. Panginoon, may sasabihin ako sa iyo. Magsasagawa ng arena match ang Warriors Alliance bukas. Dahil ang pamilya Jans ay nagtatrabaho laban sa iyo. Balak kong patayin si Zachariah sa laban. Sabi ni Phoenix, may tiwala ka ba dito? Tanong ni Jared. Oo, walang pag-aalinlangan na tumango si Phoenix. To be honest with you, ang lakas ko ngayon ay kapantay niyan. Ng isang internal energy grandmaster. Itinago ko ang tunay kong kapangyarihan para masurprise ko sila. Tamang sandali. Bueno, dahil sinabi mo iyon, mayroon kang buong suporta sa iyong desisyon. Tumango si Jared. Pwede ba akong manood? Ang laban sa arena. Siyempre, maaari kang sumama sa akin bukas kung gusto mo. Panginoon ko, sagot ni Phoenix. Matapos manatili sa Phoenix Regiment ng halos kalahating oras, umalis si Jared kasama si Tommy. Habang pauwi, biglang may tanong si Jared kay Tommy na nakangiti. Tommy, ano ka? Iniisip mo si Phoenix? Hindi naman siya masama. Kumbaga,
Maganda siya at malakas din, walang gaanong iniisip na sagot ni Tommy. Habang nagmamaneho, kung gayon, gagawin ko kayong dalawa kapag may pagkakataon. Sa totoo lang, napansin ni Jared kung paano palihim na tinatitigan ni Tommy si Phoenix. Not to mention kung paano. Napuno ng paghanga si Tommy nang gawin niya iyon. Panginoon ko, sa tingin ko ay hindi iyon nararapat. May malaking agwat sa pagitan ng ating lakas. Pagkatapos ng lahat, bulong ni Tommy na may panlulumo na ekspresyon. Huwag kang mag-alala dyan. Ipaubaya mo na lang sa akin. Pagkasabi nun, sumandal si Jared sa upuan niya para magpahinga. Sa mansyon ng pamilya Jantz. Magalang na nakatayo si Zachariah sa silid ni Venicus na may hawak na magandang kahon na gawa sa kahoy. Sa sandaling ito, nakaupo si Venicus sa kama habang nakapikit habang nagkukunwari ng mahika. Mga kamay. Ang mga bola ng berdeng apoy ay lumulutang sa paligid na parang mga butil. Namangha si Zachariah sa kanyang nakita. Kahit bilang isang master ng panloob na enerhiya. Iyon ang unang pagkakataon na siya. Nakakita ng isang kamangha-manghang pamamaraan. Huff! Biglang sumigaw si Venicus. At naghalo ang berdeng apoy. Na sinundan ng isang nakakabinging pagsabog. Boom! Napakalakas ng ingay kaya't ang lahat ng mga kagamitang babasagin sa silid ay nagkakalansing. Matapos sumabog ang apoy at mawala ang usok, lumitaw ang isang kulay berdeng tableta sa kamay ni Venicus. Ito ay isang explosion pill. Pagkatapos ubusin ito, maaari nitong doblehin agad ang iyong lakas. Gayunpaman, ito ay tumatagal lamang ng 3 oras. Kapag natapos na ang oras, babalik ka sa iyong orihinal na estado. Paliwanag ni Venicus bago siya. Casual na inihagis kay Zachariah ang tabletang pampasabog. Salamat, Master Venicus. Narito. Ito ay 1,000 taong gulang na ginseng. Mangyaring kunin ito bilang isang alay mula sa ako sa iyo. Inilagay ni Zachariah ang kahoy na kahon sa mesa at sinabi. Mabuti. Tumanggaw si Venicus at winagayway ang kanyang kamay. Senyales na lumabas ng kwarto si Zachariah. Pagkalabas ni Zachariah ng kwarto ay baka sa mukha ni Venicus ang pananabik. Tumalon siya pababa mula sa kanya. Kama at binuksan ang kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang 1,000 taong gulang na ginseng sa kanyang bulsa. Sa totoo lang, maraming salamangkero ang nakagawa ng ordinaryong pill tulad ng explosion pill. Gayunpaman, hindi marami. Alam ito ng mga tao mula sa mundo ng martial arts. Sa makatuwid, sasamba sila sa mga salamangkero bilang isang Diyos. Sa bagay, oblivious sila dahil sa pagkakaiba ng kanilang propesyon. Tuwang-tuwa si Venicus na nakakuha ng 1,000 taong gulang na ginseng kapalit ng isang ordinaryo. Tabletang pampasabog. Ginoo. Jantz. Kailangan mo ng maraming pagsisikap upang mahanap ang 1,000 taong gulang na ginseng. At binibigyan mo lang ito. Malayo. Naguguluhan sa kanyang desisyon. Nagtanong si Leonardo nang makita niya si Zachariah na naglalakad palabas ng silid ni Venicus. Hahaha. Ano ang malalaman mo? Bulalas ni Zachariah na may hawak na tabletang pampasabog sa kanyang kamay. Ang pil na ito ay doblehin agad ang lakas ko. At hindi na ako matatalo sa arena bukas. Sa tingin mo ba ako lang nakikipaglaban para sa mga ari-arian ng pamilya Whittaker? Hindi. Gusto ko ang buong Warriors Alliance. Gusto kong maging ang pinuno sa explosion pill na ito. Lahat ay kailangang sumunod sa akin. Tulad ng inaasahan kay Mr. Jantz. Hindi inaasahan ni Leonardo na ang layunin ni Zachariah ay ang Warriors Alliance. Kinaumagahan. Maraming tao ang sumugod sa venue ng arena sa labas ng Summerbank. Among sila ay mga tao mula sa mga pamilya ng Martial Club sa Warriors Alliance at maraming tao mula sa negosyo. Mga pamilya, dinala ni Anthony ang Department of Justice at naglagay ng perimeter sa paligid ng lugar upang maiwasan ang anumang bagay. Hindi inaasahang mangyari. Alam niya na ang kagawaran ng hustisya ay hindi maaaring makialam sa mga gawain ng mga mandirigma. Alyansa, kahit na may nangyaring brutal. Ang Department of Justice lang ang makakapanood. Gayunpaman,
Siya ay responsable para sa pagprotekta sa kaligtasan ng nakapalibot na lugar. Isinama ni Jared sina Josephine at Tommy at sinundan ang mga tao mula sa Phoenix Regiment hanggang sa venue. Si Lisbeth, sa kabilang banda, ay kumikilos kasama ang kagawaran ng hustisya. Siya ay isang investigador. Kung tutuusin, Phoenix, huwag mong pilitin ang sarili mo kapag kinalaban mo si Zachariah mamaya. Pumatay lang kapag kaya mo. At, umatras kung hindi mo kaya. Bilang pa rin ang araw ng pamilya Jantz. Babala ni Jared kay Phoenix sa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-alala, Mr. Chance. Buong tiwala ako sa laban na ito. Ngumiti si Phoenix. Masasabi ni Jared na ang babae ay nakaipon ng malaking lakas sa paglipas ng mga taon. Kung hindi siya magiging ganito ka-confident. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan sa entrance ng venue. 12 ng mga investigador mula sa makikita ang Department of Justice na nakabantay sa bawat pasukan. Sinusuri ang bawat sasakyan. Lumapit si Lisbeth at pinayuhan. Jared, kailangan mong mag-ingat. Maraming tao mula sa Jantz, pamilya, at lahat sila ay mga eksperto. Ang isa sa mga kotse ay dumaan lang sa mga investigador at walang nakakaalam. Sino ang nasa sasakyan? Nakuha ko na. Tumango si Jared. Kinawayan ni Lisbeth ang kanyang kamay para ipasok ang sasakyan ni Jared sa venue. Pagpasok nila, dumaan pa sila sa ilang investigador na nagbabantay sa lugar. Gayunpaman, kasama si Phoenix sa kanyang tabi. Madali silang nakakuha ng access. Pagkababa ni Jared at Phoenix sa sasakyan ay agad nilang nakuha ang atensyon ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ng Phoenix at Zachariah ay ang pangunahing kaganapan ng arena sa araw na iyon. Lahat ay nasa sabik na makita kung sino ang magwawagi. Ginoo, Jantz, di ba Jared yun? Sa sandaling iyon, itinuro ni Leonardo si Jared, na nakatayo sa tabi mismo ng Phoenix. Kumunat ang noo ni Zachariah. Pinandilatan niya ang mga ito ng mga mata na puno ng handering pagpatay. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay nasa mismong lugar. Harap niya, at natural lang sa kanya ang magalit. Bakit kasama ni Jared si Phoenix? Natarante si Zachariah. Umiling si Leonardo dahil hindi rin niya alam ang sagot sa tanong. Ano ba, si Wilbur, na nasa likod ni Zachariah, ay nagalit nang makita niya si Jared. Agad siyang tumakbo papunta kanya. Jared, dapat ay mayroon kang sapat na kakayahan upang magpakita sa lugar na ito. Papatayin kita ngayon at ipaghihiganti ang kapatid ko. Tumakbo si Wilbur papunta kay Jared at agad siyang binato ng suntok. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Jared sa suntok. At hindi rin siya gumanti. Si Phoenix ang nag-abot para sunggaban Wilbur sa palso at binigyan siya ng mahigpit na babala. Wilbur, kung maglakas loob kang maglagay ng daliri kay Jared, gagawin ko. Ang iyong buhay ay isang buhay na impyerno. Nagbabanta ang tono ng boses ni Phoenix na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Wilbur. Alam niya na kumpara sa lakas ni Phoenix. Halatang mababa siya. Wilbur, bumalik ka dito. Sigaw ni Zachariah kay Wilbur. Ngumuso si Wilbur sa kanilang dalawa bago bumaling muli kay Zachariah. Sa sandaling ito, ang mga tao ay nakadikit ang kanilang mga mata kay Jared. Kamakailan, ang pangalan ni Jared ay laganap sa mga pamilya ng martial arts. Gayunpaman, marami sa kanila ang nagkaroon. Hindi ko pa siya nakita sa personal. What the hell? Si Jared ito. Mukha siyang bata. Paano niya sinira ang pamilya Whittaker sa ganoong murang edad? Bakit kasama niya si Phoenix? At bakit siya pinuprotektahan niya? Magkasintahan ba sila? Tumahimik ka. Putulin ang kalokohan. Mag-ingat na huwag malagay sa gulo. Hindi mo ba narinig yung address niya? Siya bilang Mr. Chance. Parang hindi pangkaraniwang tao ang binata. I bet may magandang palabas na darating. Mukhang gagawin ito ng pamilya Jantz at ng Phoenix Regiment. Lumaban ka hanggang kamatayan. Nagsimulang mag-usap-usap ang lahat. Lahat sila ay inaabangan ang laban. Inakay ni Phoenix si Jared sa kanyang upuan. At naupo sila sa tapat ng pamilya Jantz.
Ang mga tao mula sa Giants. Pinandilatan ng pamilya si Jared na puno ng galit ang mga mata. Ngunit hindi ito mapakali ni Jared. Sa halip, itinago niya ang kanyang sinanay ang tingin sa taong nasa tabi ni Zachariah, na nakasuot ng sombrero habang nakayuko ang ulo. Pinupuno ang kanyang mukha ng merienda. Hindi makita ni Jared ang mukha ng lalaking nakasombrero. Gayunpaman, naramdaman niya ang pagdagsa ng espiritual na enerhiya mula sa katawan ng lalaki. Lahat ng tao sa martial arts world ay naglabas ng mahinang aura mula sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang lalaking ito ay sumisingaw na may espiritual na enerhiya, at hindi maiwasan ni Jared na bantayan siya. Nag-recruit din ba ng cultivator ang pamilya Giants? Bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Ngunit pagkatapos ng ilang meslan, obserbasyon, napagtanto niya na ang espiritual na enerhiya ng taong iyon ay mahina. Hindi tulad ng isang tagapagtanim ng enerhiya. Mag-ingat ka doon. Babala ni Jared kay Phoenix. Huwag kang mag-alala, Mr. Chance. Alam ko na ang gagawin. Confident na sagot ni Phoenix. Hindi niya naintindihan ang gustong sabihin ni Jared. At hindi na nagpaliwanag pa si Jared. Sa halip, siya, nakatutok lang sa taong mula sa pamilya Giants. Hindi ito hahayaang dumausdas ni Jared kung gagamit sila ng anuman. Palihim na pag-atake. Bilang kapwa-miyembro ng Warriors Alliance, malakas na inihayag ni Locke ang pagsisimula ng laban sa arena. Salamat sa lahat ng lumahok sa laban na ito. Sa Warriors Alliance, ang anumang hindi pagkakaunawaan ay maaaring mangyari. Ang namamagitan ay malulutas sa arena gamit ang mga kamao. Gayunpaman, walang awa sa arena, walang sino man papayag ang magreklamo, nasugatan man o namatay. Ito ang panuntunan ng arena. Patuloy niya, sa pagkakataong ito, ang pamilya Giants at ang Phoenix Regiment ay may hindi pagkakasundo sa issue tungkol sa ari-arian ng pamilya Whittaker. Sa gayon, maglalaban sina Zachariah at Phoenix sa arena. At ang mananalo ang mamamahala sa issue. Ngayon, salubungin natin ang ating mga manlalaban sa entablado. Maghintay ka. Nang matapos si Locke, tumalon si Zachariah sa arena. Ano yon, Zach? Tanong ni Locke. Tumanggaw si Zachariah bago sumulyap sa karamihan. Pagkatapos, nang may malalim na boses, ipinahayag niya, sa labanan ngayon, hindi lang ako lalaban para sa ari-arian ng pamilya Whittaker. Naitatag na ang alyansang mandirigma. Sa loob ng mahigit 10 taon at lagi itong walang pinuno. Ito ay hindi kapaki-pakinabang sa paglago ng ang alyansang mandirigma. Kaya naman, nagpasya akong samantalahin ang pagkakataon ngayon na maging ang pinuno, kung sino man ang may opinyon. Malugod ko kayong tinatanggap na hamanin ako sa arena. Napanganga ang mga manunood nang marinig ang sinabi niya. At nagsimula silang magbulungan. Zachariah, ano ang kahulugan nito? Agad na tumayo si Bane sa kanyang kinauupuan at nagtanong na may malungkot na ekspresyon. Kung tutuusin, hinding-hindi siya papayag na si Zachariah ang maging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma dahil ang pamilya Shite ay mawawalan ng katayuan sa alyansa sakaling magtagumpay ang huli. Malungkot din ang ekspresyon ni Locke. Lumingon siya kay Zachariah sa galit. Zach, tayong apat meron. Pinamamahalaan ang Warriors Alliance nitong mga taon at palagi kaming tahimik. Pero ngayon ikaw na, nagmumungkahi na maging pinuno ng alyansa ng biglaan. Dapat mong pigilan ang iyong kasakiman. Baka mawala ang iyong sarili. Kasalukuyang katayuan kung nabigo ka. Maya-maya lang, tumayo na rin si Phoenix sa kinauupuan niya. Tumalon siya sa arena at nagsimulang mang-insulto. Kay Zachariah, siguradong nagbubuga ka ng malalaking salita. Ha, dapat mong tingnang mabuti ang iyong sarili. Sa salamin, kwalipikado ka bang maging pinuno? Sa sandaling iyon, si Zacharias ay nahaharap sa mga akusasyon mula sa lahat ng tatlong pamilya. Gayunpaman, nanatili siya, unfazed and said with a masasamang ngiti. I said it already. Kung mayroon kang opinyon, sabihin sa akin gamit ang iyong mga kamao. Walang silbi ang mga salita. Ano ang nangyayari kay Zachariah ngayon? Talagang hinamon niya ang tatlong pamilya ng mag-isa.
Nakuha kaya niya ang ilang mahimalang kapangyarihan. Kahit na ang kasalukuyang lakas ng pamilya Jantz. Kumpara sa tatlong pamilya. Anong araw? Inaasahan ko ito. Who knows? Baka magbago ang mukha ng Warriors Alliance. Bukas, nagsimulang magdaldalan ang mga manunood sa kanilang mga sarili. Si Zacarias, ako, si Bane Shight, ay gustong hamanin ka sa isang laban. Nang matapos siya, naglagay ng fighting stance si Bane. Noong una, binalak niyang maupo at panoorin ang laban. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gusto ni Zaccaria. Ang kina ng buong alyansa ng mga mandirigma bilang kanya at gusto pang ang maging pinuno ng alyansa. Bane, hinding-hindi hahayaang mangyari iyon. Isa rin siyang internal energy grandmaster. At hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Kung hindi, hindi siya magiging isa sa apat na nangungunang elite sa Warriors Alliance. Huwag mong gawin ito sa iyong sarili. Bane, hindi mo ako matatalo. Si Zaccaria ay nagbigay ng malamig na tingin at nagsalita ng mayabang. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Ituloy mo, Zacarias. Puno ng galit ang mukha ni Bane. Pagkatapos, agad siyang naglabas ng napakalaking pagsabog ng aura na ganap na bomb alot sa arena. Mag-ingat ka, Bane. Parang may napansin si Locke at pinaalalahanan si Bane. Pagkatapos, sabay na naglakad si Locke at Phoenix patungo sa arena. Dahil pinilit mo, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kapangyarihan. Naglabas din si Zaccaria ng isang pagsabog ng napakapangit na aura habang nagsasalita. Ang aura ng dalawa ay marahas na nagsalubong. At isang bug zone ng hangin ang sumabog sa buong arena. Gayunpaman, walang naramdaman ang mga manunood dahil espesyal na ginawa ang arena. Gaano man kabagsik ang kanilang aura. Hinding-hindi ito makakaapekto sa mga tao sa labas nito. Kung hindi, ang labanan sa pagitan ng dalawang internal energy. Sisirain ng mga Grandmaster ang buong venue. Vortex Spear. Napaungol ng malakas si Bane. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin at agad na nagpakita ng isang sibat. Kanyang kamay. Ang isang internal energy grandmaster ay maaaring lumikha ng mga bagay sa pamamagitan ng pag-convert ng martial energy ng kanilang katawan sa iba't ibang armas at kontrolin pa ang kanilang aura sa pag-atake. Habang hawak ang sibat, gumuhit si Bane ng ilang bulaklak sa hangin. Sa susunod na sandali, lumingon ang mga bulaklak sa matulis na bagay at lumipad patungo kay Zacarias ng napakabilis. Tulad ng inaasahan sa isang internal energy grandmaster. Masyado siyang makapangyarihan. Mukhang mas malakas pa si Bane kaysa dati. Tila pinipigilan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan ang buong panahon. Sa pagkakataong ito, nakilala na ni Zaccaria ang kanyang kapareha. Nang makita ng lahat sa audience ang teknik ni Bane, nagulat sila at nagsimulang magdaldalan. Nalaglag pa ang panga ni Tommy na katabi ni Jared nang makita ang teknik ni Bane. Ang mga mata ay nagliliwanag sa apoy ng inggit. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang underground na hari ng Horrington. Ngunit nalaman niya, na biro ang lakas niya kumpara sa kahit sino sa kanila pagdating niya dito. Si Tommy ay nakaramdam ng kababaan at kahihiyan sa malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Napansin ni Jared ang malungkot niyang ekspresyon at tinapik siya sa balikat ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, iyong. Tiyak na hihigit sa kanila ang lakas. Talaga, tumingin si Tommy kay Jared na may mga mata na kumikinang sa pag-asa. Siyempre, hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre, gusto ko, buong tiwala ako sa iyo. Mabilis na tumango si Tommy. Buong tiwala siya sa lakas ni Jared. Naniniwala rin siya na mas hihigit pa ang kanyang kakayahan. Malakas sa tulong ni Jared. Bumalik sa arena. Hinarap ni Zaccaria ang high-speed barrage ng spear flowers ng direkta. Malamig siyang ngumuso. May pang-aalipusta sa mukha bago bahagyang itinapik ang daliri sa hangin. Biglang bumungad sa kanya si Ripples. At pinasingaw ang mga dumarating na bulaklak ng sibat. Na naglaho ng walang bakas. Nagulat si Bane. Hindi niya inaasahan na mapawalang bisa ni Zaccaria ang kanyang pag-atake. Vortex Slash. Angal niya at tumalon ng mataas sa ere. Ang sibat sa kanyang kamay ay dumami sa hindi mabilang.
Si Bat, nakapalibot kay Zacarias. Iyon lang ba ang mayroon ka? Napangisi si Zachariah. Pagkatapos, isang manipis na patong ng puting ambon ang lumitaw at bumabalot sa kanyang katawan. Nang ang sibat na nasa kamay ni Bane ay tumama sa patong ng ambon. Agad itong nabasag. Mga particle ng martial energy. Ano? Nagulat na naman si Bane. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Napabuntong hininga ang lahat sa madla nang makita ang gawaing ito. Hindi nila inaasahan na ganoon si Zachariah. Makapangyarihan. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang ipahayag ang kanyang intensyon na maging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma. Nakasimangot din si Phoenix. Hindi niya inaasahan na lahat ng ito ay itatago ni Zachariah ang kanyang tunay na kakayahan. Oras. Ako na, Bane. Sabi ni Zachariah. Sa sandaling siya ay natapos. Ang kanyang katawan ay agad na naging isang after-image bago muling lumitaw sa harapan. Nang Bane sa wala pang isang segundo. Walang oras si Bane para mag-react. Nakatanggap siya ng hampas ng palad sa dibdib at tumalsik ang dugo mula sa kanya. Bibig. Kahit matalo si Bane. Mukhang walang balak tumigil si Zachariah. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Bane na may sabay-sabay na mga hampas ng palad. At umalangaw-ngaw ang mga tunog ng impact sa buong arena. Sa huli, pinalis si Bane sa arena bago bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa dugo, kahit na nakaligtas siya sa pag-atake. Patuloy siyang mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang A. Baldado. Ang pamilya Shite ay sumugod at dinala si Bane. May nakasulat na galit sa buong mukha nila. Gayunpaman, ang mga patakaran ng alyansa ay ganap. Kahit napapatayin ni Zachariah si Bane. Ang pamilyang Shite ay walang magagawa tungkol dito. Zachariah, nanalo ka na. Bakit ka nakagawa ng ganitong kalupitan? Kumunat ang noo ni Locke at nagtanong. Kawalang kasiyahan. Ang mga umaalalay sa akin ay uunlad. Habang ang mga sumasalungat sa akin ay mapapahamak. Kahit sinong maglakas loob na huminto. Ako mula sa pagiging pinuno ng Warriors Alliance ay mamamatay. Ngayon, sino sa inyo ang matapang? Para pumasok sa arena. Mayabang at puno ng pagmamayabang ang tono ni Zachariah habang sinulyapan ang lahat na may malungkot na ekspresyon. Natahimik ang audience sa isang iglap. Matapos ipakita ni Zacarias ang kanyang kapangyarihan. Walang nang-ahas na humakbang. Papunta sa arena. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng pamilya Jantz. Alam nila na kung nagawa ni Zacarias na maging pinuno ng ang Warriors Alliance. Ang pamilyang Jantz ang magiging dominanteng pamilya sa Summerbank. Napabuntong hininga. Umiling si Locke at bumalik sa kanyang upuan. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Zacarias. Dahil dito, napapanood na lamang niya ang huli na punong-puno ng sarili. Sa arena, Zachariah, masyado pang maaga para magdiwang. Tumalon sa ere si Phoenix at marahang lumapag sa arena. Phoenix, kahit hindi ka sumama, papatayin pa rin kita. Ikaw ay lumalaban sa akin mula pa noon. Simula, pero matatapos din yan ngayon. Agad na itinuro ni Zachariah ang kanyang aura upang apihin si Phoenix habang nagsasalita siya. Malamig na umungol si Phoenix. Pagkatapos, naglabas siya ng nakakatakot na aura mula sa kanyang maliit na katawan para makipaglaban. Kasama si Zacarias, parehas silang tugma. Napatingin si Jared sa kanilang dalawa sa arena at casual na sinabi. Ginoo, malamang, nasa panganib ba ang Phoenix? Biglang kinabahan si Tommy nang marinig niyang sinabi ni Jared. Na magkaparehas sila, napatingin sa kanya si Jared at ngumiti. Kahit matalo si Phoenix, hindi malalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya huwag kang mag-alala. Namula ang mukha ni Tommy dahil sa tensyon. Pagkatapos, balisa siyang tumingin sa arena. Sa arena, mahigpit na nagsagupaan ang mga aura ni Phoenix at Zachariah. Pareho silang nakapatay ng tingin. Mga mukha, mukhang tinatago mo ang totoong lakas mo. Phoenix, bahagyang ipinikit ni Zachariah ang kanyang mga mata at medyo nagulat na tono. Humanda ka para mas magulat pa. Binuksan ni Phoenix ang kanyang mga braso. At isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang likuran. Ang sinag ng puting ilaw kaagad.
Nag-transform sa isang Phoenix at umikot sa itaas ng ulo ni Phoenix. Si Zachariah at lahat ng nasa audience ay tumingin kay Phoenix na hindi makapaniwala. Phoenix Fire. Pinagdikit ni Phoenix ang kanyang mga braso at itinulak si Zachariah. Kaagad, ang umaaligid na Phoenix, nagpakawala ng nakakabinging sigaw. Ikinapak ang mga pakpak nito, at sumisid patungo kay Zacarias. Si Zachariah ay natakot. Mabilis niyang dinala ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at gumawa ng harang sa hangin sa harapan. Sa kanya na may napakalaking halaga ng martial energy. Boom! Nagsimulang pumutok ang harang ng malakas na bumangga dito ang Phoenix. Pagkatapos ng pangalawang hit, ang hadlang, nabasag halos kaagad. Malakas na bumagsak si Zacarias sa lupa bago tumalsik ng isang subo ng dugo. Ginoo, Jantz! Ama! Gulat na sigaw ng mga miyembro ng pamilya Jantz. Ang audience naman ay hindi makapaniwalang tumingin kay Phoenix. Hindi nila inaasahan ang Phoenix na iyon. Kung sino, ay ngunit isang maliit na babae. Upang itago ang isang kakilakilabot na kapangyarihan. Magaling. Sa panunood ng pagbagsak ni Phoenix kay Zachariah, hindi napigilan ni Tommy ang pagpalakpak ng malakas. Walang pakialam na tumingin si Phoenix kay Zachariah at sinabing may pagkadismaya sa kanyang mukha. Zachariah, ikaw ay nawala. Nawasak na ang pangarap mong maging pinuno. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako matatalo. Bumangon si Zacarias at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, kumuha siya ng green-colored na tableta mula sa kanyang bulsa at nilunok iyon. Natarante si Phoenix. Walang ideya kung ano ang kinain ni Zachariah. Hindi nagtagal. Nagsimulang sumibol ang aura sa katawan ni Zachariah, na nagpa-atres kay Phoenix. Mabilis na ipinadala ni Phoenix ang panloob na enerhiya mula sa kanyang katawan. Desperadong nilabanan ang nakakatakot ni Zachariah. Aura. Gayunpaman, dinurog ng aura ng huli ang kanyang mga depensa at napaluhod siya. Ang biglaang pag-ikot ng mga pangyayari ay nabigla sa lahat ng madla. Biglang nabalisa si Tommy na kanina ay sobrang saya. Sumimangot si Jared at sumigaw patungo sa arena. Phoenix, hindi ka mananalo. Retreat ka agad. Nang marinig ni Phoenix ang boses ni Jared, mabilis siyang bumangon at sumugod sa gilid ng arena. Hindi ka madaling makatakas. Lumipad sa himpapawid si Zachariah at ginawaran ng matinding sipa ang likod ni Phoenix. Dahilan para lumipad siya palabas ng arena. Parang sirang saranggola habang nagbubuga ng dugo. Kumunat ang noo ni Jared. Tumalon siya at sinalo si Phoenix sa himpapawid at inilagay ang kanyang espiritual na enerhiya sa Phoenix. Katawan. Phoenix. Sumugod din si Tommy. Nang makita niya kung gaano kapatlas si Phoenix at kung paano ito nakapikit. Tumibok ang puso niya sa sakit. Mariin niyang tinitigan si Zachariah sa arena. Gustong ipaghiganti si Phoenix. Gayunpaman, alam niyang hindi niya gagawin. Magkaroon ng pagkakataon laban sa lalaki. Sa lakas niya, baka hindi man lang niya matalo ang mga bodyguard. Mula sa pamilya Jantz, pabayaan si Zachariah. Sa pagkakataong iyon, lihim na nangako si Tommy na magsasanay siya ng husto upang maprotektahan ang kanyang minamahal. Babae sa hinaharap, matapos tanggapin ang espiritual na enerhiya mula kay Jared. Unti-unting bumuti ang kutis ni Phoenix. At siya, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya. Ginoo, pagkakataon. Ako, nahiya si Phoenix na tumingin pa kay Jared. Nanumpa siya na matatalo niya si Zacarias. Ngunit natalo siya. Ay save mo lang ang iyong hininga sa ngayon at tumuon sa pananatiling buhay. Pinigilan ni Jared si Phoenix sa pagsasalita. Pagkatapos, tumingin siya kay Tommy at sinabing, Tommy, alagaan mo siya. Tumango si Tommy. Pagkatapos ay binuhat niya si Phoenix at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Hawak-hawak ang crush niya. Bahagyang nanginig si Tommy. Kahit na si Phoenix, na malubhang nasugatan, ay maaaring, ramdam mo ang mabilis na pagtibok ng puso ni Tommy. Well, may nangahas pa bang hamanin ako? Sino man. Matapos walisin ang kanyang tingin sa mga manunood ng may pag-aalipusta. Bumulalas si Zachariah. Mula ngayon, pasulong.
Ako ang magiging pinuno ng alyansang mandirigma. Papatayin ko ang sino mang lumalaban sa akin. Si Zacarias ay labis na napuno ng kanyang sarili. Ngunit walang sino man ang nangahas na pabulaanan ang kanyang mga salita. Anumang mga saloobin ng pakikipaglaban. Ang likod ay nawalang bisa ng talunin niya sina Bane at Phoenix. Huwag mo akong kakalimutan. Dahan-dahang nagsalita si Jared habang lumulutang siya sa hangin. Lumilipad patungo sa arena. Jared, I will settle the score between you and the Giants family in the future. Ngayon ay tungkol sa Warriors. Kalahati. Alyansa. Dahil hindi ka miyembro ng alyansa, wala kang karapatang pumasok sa arena. Noong araw na iyon, nais lamang ni Zacariah na maging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma. Hindi upang maghaiganti. Galing kay Jared. Kaya naman, ayaw niyang masira ng huli ang kanyang moment. Pinatay ko ang iyong anak at ang kanyang pamilya. Narito ako ay nakatayo sa harap mo. Ngunit ayaw mong ipaglaban ako. Ay, natatakot ka. Ngumisi si Jared. Napasinghap ang lahat sa audience nang marinig ang kanyang sinabi. Naisip nila na baka nasaron ang isip si Jared. Upang pukawin si Zacarias kahit na nasaksihan niya ang kanyang napakalaking lakas. Para sa kanila, ang isang kabataang tulad ni Jared ay hinding-hindi magagapi ang isang internal energy grandmaster. Kahit na ano, kung gaano siya ka-talented. Kahit na siya ay nagsanay mula noong siya ay isang fetus. Ito ay magiging kahanga-hanga para sa kanya upang makamit ang lakas ng isang internal energy martial artist sa kanyang edad. Nag-aalalang hinawakan ni Josephine ang kanyang mga daliri at walang magawang tumingin kay Jared. Siya ay natatakot na walang sino man. Mailigtas si Jared kung napunta siya sa panganib. May death wish ka ba? Jared. Galit na sigaw ni Zacariah. Ang panunuya niya sa akin sa publiko ng ganito ay isang tahasang banta sa aking awtoridad. Dapat ko siyang patayin ngayon o walang papatayin. Igalang mo ako sa Warriors Alliance. Hindi mo kailangang tanggapin ang sarili mo na patayin ang lalaking ito. Dad, ipaghihiganti ko si Lucy at ang pamilya natin. Wilbur, sabi niya habang tumatalon sa harapan ni Jared at pinandilatan siya ng mamamatay tao. Ibinaba ni Zacariah ang kanyang bantay at pinaalalahanan si Wilbur. Mag-ingat, hindi pushover ang lalaking ito. Huwag kang mag-alala, papahirapan ko siya ng mas masahol pa sa kamatayan ngayon. Ungol ni Wilbur, nakadikit ng ngipin. Wala siyang ibang hinahangad kundi punitin si Jared mula sa paa hanggang paa sa lugar. Tumalon si Zacariah pababa ng stage at tumayo para manood sa tabi nila. Sa ganitong paraan, kahit na nabigo si Wilbur na pumatay, Jared, masisiguro niya man lang ang kaligtasan ni Wilbur. Sa palagay ko, dapat mong hayaan ang iyong matanda na lumaban sa labanang ito. Wilbur, wala kang laban sa akin. Sabi ni Jared, panunuya habang nakaturo kay Wilbur. Tingnan natin ang tungkol dyan. Galit na sigaw ni Wilbur habang sinisingil si Jared. Isang mahinang patong ng ambon ang makikita sa paligid ng kamao ni Wilbur habang sinisingil niya ito ng panloob na enerhiya. Nabumubuo, ripple sa hangin habang inihampas ito kay Jared. Wow! Hindi ko alam na naging napakalakas ng anak ng pamilyang Giants. Sa antas ng panloob na enerhiya na iyon, siya ay magiging master ng panloob na enerhiya sa lalong madaling panahon. Mukhang ang pamilya Giants ay talagang mangibabaw sa Summerbank sa hinaharap. Nagulat ang lahat ng tao nang makita ang lakas ni Wilbur. Pasimpleng ngumisi si Jared habang bahagyang humakbang sa gilid. Tuluyan itong umiwas. Nagulat si Wilbur ng ilang segundo bago tumalikod para ihagis muli sa kanya ang isang suntok. Muli, iniwasan ito ni Jared sa pamamagitan ng paglipat sa kabilang panig na may isang sliding motion. Galit na galit sa liksi ni Jared. Galit na sumigaw si Wilbur. Hoy! Bakit hindi mo ako labanan na parang lalaki? Sige, kung ganoon. Dahil doon, tumigil si Jared sa paggalaw at tumayo roon para harapin ang paparating na suntok ni Wilbur. Nawala na ba siya sa isip niya? Madali niyang pumatay ng toro sa ganoong antas ng kapangyarihan sa kanyang suntok. Isang toro. Hindi na ako magtataka kung mabutas niya ang isang konkretong pader.
Si Jared ay dapat na takot na siya ay ganap na natigilan. Maririnig na nag-uusap ang mga tao. Si Luke lang ang tahimik habang nakatingin sa gilid. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas, nakita niya ang lahat gamit ang matatalas niyang mata. Walang may tatago sa akin ang tunay nilang lakas. Kahit sina Zachariah at Phoenix. Bilang resulta, kadalasang sinusubukan ko, hindi para masaktan ang sinuman. Kaya naman kadalasang ginagampanan ko ang papel na tagapamagitan sa karamihan ng mga salungatan. Maaaring si Wilbur, mukhang makapangyarihan, ngunit hindi siya kapantay ni Jared. Sa katunayan, ang lakas ni Jared ay nasa isang bagong antas na. Kahit ako hindi ko matukoy. Tuwang-tuwa na nakatayo lang si Jared doon na naghihintay na kunin ang kanyang suntok. Dinagdagan ni Wilbur ang dami. Kapangyarihan na inilagay niya sa kanyang pag-atake. Nang malapit nang tumama ang suntok niya, inabot ni Jared at hinawakan siya sa kamao ng bigla. Napasinghap si Wilbur sa gulat nang mapagtantong hindi niya maigalaw ang kanyang braso. Pakiramdam niya ay ang kamao niya noon. Nakapit ng mahigpit sa isang bisyo. Natahimik din ang mga tao. Walang umaasa na sasaluhin ni Jared ang suntok ni Wilbur nang walang kahirap-hirap. Napagtantong may mali. Tumalon si Zachariah sa hangin habang sumisigaw. Wilbur, mag-ingat ka. Basag. Isang malakas at malutong na tunog ang maririnig habang dinudurog ni Jared ang pulso ni Wilbur. Namutla si Wilbur at napasigaw siya sa sobrang sakit. The next thing he knew, the energy from Jared's body was surviving through his like crazy. Pow! 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 Ilang malalakas na ingay ang maririnig habang ang mga damit ni Wilbur ay ginutay-gutay at lumipad. Kahit saan, umaagos ang dugo mula sa bawat kasukasuan ng kanyang katawan na parang tinamaan ng mga bala. Nang bitiwan ni Jared ang kanyang kamay, bumagsak si Wilbur sa sahig na puno ng dugo. Napasigaw siya sa matinding sakit na may bahid ng mukha. Wilbur! Si Zacarias ay tumakbo pasulong at hinawakan ang katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa bibig ni Wilbur habang mahinang bumulong. Tatay, masakit, masakit talaga. Huwag ka nang magsalita, Wilbur. Ililigtas kita ngayon din. Magiging okay ka. Mabilis na inilipat ni Zachariah ang kanyang panloob na enerhiya sa katawan ni Wilbur. Ngunit wala itong silbi. Sa bandang huli, pumikit si Wilbur at huminto sa paghinga. Wilbur! Wilbur! Patuloy na sinisigaw ni Zachariah ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya narinig ni Wilbur. Natahimik ang karamihan dahil sa gulat nang makitang pinatay ni Jared si Wilbur. How dare you kill my son? Puputukan kita. Papatayin ko lahat ng miyembro ng pamilya mo. Umungol si Zachariah. Sa tuktok ng kanyang mga baga bilang siya fired up ang kanyang panloob na enerhiya. Ang kapalaran ang nagpapasya kung ang isang tao ay mabubuhay o mamatay sa arena. Kung susundin natin ang iyong loika, hindi ba dapat ang pamilya ni Bane? Susundan ka para maghiganti. Napilayan mo nga siya eh. Nakangising sagot ni Jared. Hindi ako nagbibigay ng ad asterisk man tungkol sa kanila. Gusto ko lang patayin ka. Si Zachariah ay nanatiling nakatuon ang kanyang tingin kay Jared habang isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong arena. Na bumubuo ng isang hadlang sa paligid nito. Ang aura ay napakatindi na ang ilan sa mga ito ay tumagas mula sa harang. At ang mga nakatayo malapit sa arena. Nararamdaman nila ang kapangyarihan habang nanonood sila sa takot. May isip lamang ng isang tao kung gaano katikat ang kapangyarihan ni Zachariah kung malakas ang kanyang aura. Nakakaapekto sa mga nasa labas ng arena. Parehong nagsimulang mag-alala sina Phoenix at Tommy para sa kaligtasan ni Jared. Gayunpaman, kahit nasa harap ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan, si Jared ay nanatiling ganap na kalmado habang siya ay nakatitig. Bumaba si Zacarias at nang uuyam na sinabi. Ihagis mo lang sa akin ang lahat ng mayroon ka. Matandang lalaki. Ako ang isa, na pumatay sa iyong anak na lalaki at babae. At isasama kita sa kanila sa lalong madaling panahon. Nang marinig ni Jared na binanggit ang kanyang mga anak ay nagalit si Zacarias ng walang katapusan. Na nag-udyok sa kanya na suntukin si Jared habang
Galit na sumisigaw. Pumunta ka sa impyerno. Pagkainom ng explosion pill na nagpadoble sa kanyang lakas. Nagngangalit ang panloob na enerhiya ni Zachariah. Sa buong katawan niya habang binabalot nito ang kanyang malaking kamao. Na nagbibigay ng gintong glow. Basag. 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 Matapos marinig ang ilang mahinang kaluskos. Nabasag ang harang na bumabalot sa arena. At isang malaking. Ang shockwave ay ipinadala sa lahat ng direksyon. Ang mga nakatayo malapit sa arena ay napilitang umatras nang makaramdam sila ng matinding takot. At nakaranas ng hirap sa paghinga. Ito ay masyadong nakakatakot, sa kabila ng pagtitiwala sa mga kakayahan ni Jared. Nagsimulang mag-alinlangan ang pananampalataya ni Tommy nang makita niya ang aura. Nagngangalit na Tiger Punch. Nabuo ang mga ripple sa hangin habang ang martial energy mula sa kamao ni Zachariah ay naging hugis ng isang mabangis na tigre. Sa isang nakakabinging dagandong, ang tigre ay dumiretso kay Jared na nakabuka ang mga panga nito upang lumunin siya. Buo, Jared. Napasigaw si Josephine sa takot. Pawis na pawis sina Phoenix at Tommy habang mahigpit na nakakuyom ang kanilang mga kamao. Sa palagay ko ay hindi maiiwasan ni Jared ang suntok na ito. Malinaw na natulala siya sa sobrang lakas sa likod nito. Nakakahiya na ang isang batang talento na tulad niya ay napinsala sa pamilya Jantz. Lahat ng tao sa karamihan ay umiling dahil sa awa kay Jared.